handa ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Yaong kabutihan niyang walang lumilipas, hindi kumukupas, at di kailanman mapaparam sa daigdigan. Kabutihang hindi lahat ay makaaarok, makatatarok, makadarama, at nakababatid. Maliban ang mga anak niyang sa kanya'y makipagtotoo at tuwirang gawing marapat na siya'y matanggap. Sapagkat hindi lahat ng tao'y itutuon ng isip at damdamin sa kanya, sapagkat di nga lahat ng tao'y nagnanasang madama siya. Ngunit kay papalad ng tuwirang nararamdaman ay siya, nakapagtitimpi ng sarili, nakagagawa ng para sa kanya. Alala, umbaga, kay palad ng nilalang, na hindi lamang ganang kanyang sarili ang nais niyang ipagalak, mapagalak, at gawing kagalakan, kundi maging ang kapwa niya at higit ang amang bumubuhay sa lahat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang wika nga, kung wala kang magawa sa larangan ng bagay na maibigay sa iyong kapwa, kung tunay na mabuti ang iyong kalooban at tunay na may damdamin kang bumubukal ay pagmamahal, hindi ka mawawala ng gagawin kanino man. Sapagkat tunay na pagmamahal ng Ama, hindi lamang dahil pinagpala ka at pinagpapala ka. Yaon ang patutong mahal ka niya. Yaon ang patutong pinangangalagaan ka niya. Yaon ang patutong sumasa kanya siya sa iyo. Paano naman yung mahihirap? Anong masasabi nilang mahal sila ng Ama? Paano nilang mapapadamang nagmamahal ang Ama, kundi pala sila mahal? Kaya't hindi sa pagpapalang material ang iniaral ng Kristo, ang inilahad ng Kristo, ang iniulat ng Kristo, ang pinanindigan ng Kristo, kundi ang pawang katapatan at pagiging makatotohanan. Yaon ay ang paglisan sa kaharian upang magpakababa at ibaba ang tao ay matularan siya. Mga minamahal, bakit nga ba ugaling sabihin ng tao, pinagpala siya, kay palad naman niya? Liwanag ang nakatala dito sa banal na aklat. Ang tunay na pagpapala ay ano? Buklatin po natin mula sa Mateo. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin
sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga minimithing o nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga malinis ang kanilang mga puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa sa daan ng ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa kanya. Sino nga ang maniniwala nito? Na kapag nakita niya yung kapwa niya ay may gayon ang ginagawa. Paano nga pagtitiwalaan ang isang kapwa niya at lalo't isang dukha na sa kanyang kadukhaan, sa kanyang kabahang kalalagayan, siya'y patuloy na niyuyurakan. Doon baga nasusukat sa pagbibigay ang wika nga ng Ama. Kahit ang masama, nagagawa niyang magbigay. Sapagkat sa pag-aakala niyang mapananakpan niya sa pagbibigay ang kanyang ginagawa na lihim na masama. Subalit paano, gaano katotoo? Kay galak pakinggan at tunay na naririnig ng Ama. Ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit ay ganito. Huwag mo na ikang sasabihin. Halimbawa sa magulang ng kanyang anak. Huwag mo na ikang sasabihin sa iyong mama, sa iyong papa, o dili kaya'y sa iyong ina, nang hindi na mag-alala. Kasi kawawa naman. Yun ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit. Hindi yaong tinulungan mo, inilathala ginawa sa buong mundo. At kung hindi makaganti kung ano ang gagawin mo, lilimutin mo, pangungumusta mo, ipagsusukatin mo kung ano ang gagawin niya sa'yo. Paano nga bang magkakaintindihan ang lahat ng tao? Paano nga ba magkakaunawan kundi pare-parehas ang gusto? Ang gusto ng isa, sundin siya. Ngunit mali pala. Ano nga ba ang totoong turo ng Ama? Ano nga ba ang totoong damdamin niya? Ano nga ba ang tama at tumpak para sa kanya? Maraming gustong gumawa ng mabuti sa pawang katotohanan. Ngunit di nila alam kung paano gumawa ng mabuti. Ngunit mapalad ang walang alam na gagawing mabuti, ngunit patuloy siyang gumagawa dahil hindi niya alam ang kasalanan. At di yaon ang nagahari sa kanya dahil ang isip niya ay malinis, ang puso niya ay gayon din. Papaano masasabing kay palad ng taong ito? Oo, mapalad nga siya. Pinagpala nakikita ng kapwa, laksa ang salapi, marami ang bagay. Gaano katotoong mapalad ito? Mga minamahal, huwag kayong magmiti sa mga bagay na batid ninyong ikarilin lang ng sarili nyo. Ikasusuri ng Ama sa inyo kung gaano katapat at totoo kayo. Hindi masama ang anumang bagay ay nasahin ninyo,
Subalit huwag gawing linlangin ng Ama, sapagkat alam niya lahat. Ang bukal ang damdamin, ang totoo ang kalooban, o ang nagmamarali lamang. Gaano nga katapat at katotohanan ang ginagawa ng sinuman? At sino ang magtitiwala at maniniwala sa kanilang lahat? Tandaan ninyo, di man kayo pagtiwalaan, di man kayo paniwalaan ang inyong kapwa, kung totoo sa kalooban nyo ang inyong ginagawa, wala pa rin kayong sama ng loob kanino man. Hindi pa rin kayo masasaktan at hindi nyo gagawin ang hindi dapat. Sapagkat batid nyo, tanging saksi sa iyong gawi na ginagawang patuloy na gawi, iba ang gawi, iba yung ginagawa. Ano baga ang ibig sabihin ng gawi? Halimbawa, gawin mo na ekang sabihin ang ganyang kataga. Di mo ba mababago kayang gawin mo na yung pananalita? Ano baga ang ibig sabihin? Yung miya't-miya mong ginagawa, gawin na ng ugali mo. Kaya't kung minsan masasabi ng tao na kapwa mo tao, hindi magbabago yan. Gawin niya ng gawin niyaan. Tunay na gawin na niyang gawin niyaan. Paano niya magagawi iyon? Mayroon bang di mababago? Mayroon bang di babaguhin kapag ginusto ng Ama? Kung minsan, may mga tao ang paningin nila sa kapwa-tao kapag mahirap kay hid-hid ka. Wala kang alam, wala kang gusto, kundi lamang ang bagay. Wala kang hinihintay, kundi lamang ang ibibigay. Hindi. May tao kahit wala sila, at may takot sa Ama, hindi nakukuha sa anumang bagay, sapagkat di nila kayang ipagpalit ang Ama sa kung ano meron sila sa kapwa-tao. At batid yaon ng Ama, ngunit at pasubali naman, ginawa mo ba ang katapatan? Nagpakatapat ka ba? May kalapat ka rin namang kapantay ng gawa mo. Sapagkat kung paano mo ito ginagawa sa kapwa mo tao, hindi loloobin ng Ama na sa tuwina'y kapwa mo tao'y linlangin at lokohin ka na lamang. Kaya naman, sa kabila ng kabutihan mong ginagawa at may gumaganti sa iyong hindi tama, wala ka pa ring nararamdamang sakit ng kalooban, sapagkat napagpupunuan ito ng Ama sa mga gawang kabutihan ng ibang kapwa mo na ganti na mula sa Kanya, yaon ang patutong anuman ang ginawa mo, nakikita niya. Anuman ang tinanim mo, yaon ang bunga. Sa makatwid, kung tunay na bukal at mabuti ang kalooban ng mga gumagawa ng kabutihan, hindi masasaktan sa ganti ng kapwa-tao. Sapagkat hindi mo ginawa yon dahil sa kapwa mo, kundi ginawa mo dahil sa Ama. Alalaong baga, ano ang ibig kong ituran? Kaya't ang isang Hesukristo'y hindi nanumbat, hindi nagbilang, hindi nagpabayad, hindi nagsuri, at walang ginawa, kundi magpatuloy sa pagtupad. Sapagkat bukal sa kalooban, sapagkat tapat sa kalooban, at hindi niya inasamang pagyaman sa kalupaan, sapagkat mas mayaman siya sa lahat ng nilalang. Alalaong baga, kung tunay kang nasa kalooban ng Ama, hindi mo ipapantay ang yaman sa panglupa, bagkos ang yamang panglupay, hindi mo ipahihigit sa yamang natanggap mo. Kaya't anuman ang para sa iyo, na batid mong wala ngayon sa iyo, higit na maligayang puso mo, sapagkat alam mong mas mayaman at kayamanan ang nasa sa iyo. Subalit, sa mga nagpapahalaga ng higit pa, sa mga bagay, napakahalaga ng bagay na nawawala sa kanila. Napakahalaga at di kayang gawin na unahin ang bagay na ikapagliligtas ng kaluluwa kaysa sa bagay na mawawala at iiwanan sa lupa. Mga minamahal, hindi ninyo kayang gawin ito.
bilang inyong pagkatao, subalit makakayang tupdin at gawin ng Ama, sapagkat Espiritu niya'y ito ang gawing-gawi niya. Yaon ang pawang katotohanan, gawing-gawi ng Ama ang kabutihan, sapagkat taglay niyang totoong kabanalan. Kaya't ang bawat ginagawa niya'y gawing ugali niya, kaya't ang nais niya, huwag maging gawin ng tao ang ugaling masama, sapagkat ang Ama, ang gawin niyang gawa ay tunay na mabuti. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, subukan ninyo. Mas higit niyong mararamdaman ang kadakilaan at pagmamahal ng Ama kapag batid niyong wala man kayong inaasam sa kapwa niyo. Ngunit patuloy niyong ginagawaran ng batid niyong mabuti at makabubuti sa kanila. Subalit, ang gumaganting amang di niyo nakikita sa kapwa niyo iba ang naging damdaming tulad ng sa inyo. Nararamdaman niyong gumaganti sila. Sapagkat yaon ang pawang katotohanan, mapapakita ang kahalagahan mo sa kapwa mo tao at madarama mo ang kahalagahan mo sa kapwa mo tao kung wala kang palagay mo na iniisip na ano-ano. Doon damang-dama mo pagmamahal ng Ama, sapagkat tumupad ka, gumanap ka, hindi dahil kung anuman, kundi ang nasa mo, siya'y kamtin mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, tiimbagang, namnamin nyo ang dapat at marapat, at manunod sa inyong kalamnan, mararamdaman ng inyong katawan. Diyos amang walang hanggan, tapat kailan paman, tuwirang mapagmahal, at di magmamaliw sa panahon nyo ngayon at panahong pangdaratal. Yamang nagawa at naganap na sa mga panahong lumipas ng mga ninuno nyo na di nagmaliw, na di nagbago, magagawa sa buong panahon ang kagandahang loob at kabutihan, sapagkat ang Ama'y Ama na noon pa man, kaya't Ama na ng lahat at di mapaparam ang pagkaama. Kaya't ang tuwirang Ama nga ang hinahanap, damdamin nila'y matapat at Ama ang nasa kanilang galak na nag-uumapaw, nagsisisibol at nabuhay ang pagmamahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kayo ay masyahan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay bang Ama? Mga minamahal, nawa ay loobin na batahin yung ang karampot na pahayag ko na hindi ko alam kung karampot nga na niloloob ng Espiritu na ibahagi ko. Bilang tao, sadyang mahahabag ka sa sarili mo. Kaya't yaon ang bilin ko sa tuwina sa mga namumuno ng mga chapter. Huwag niyong damhin ang habag sa puso niyo. Huwag kayong maawa sa sarili niyo. Sapagkat nang isuko niyo ang sarili niyo, kasama na ang pagtanggap kung ano kayo sa panahon ngayon at kung ano ipagkaloob na pagpapala ng Ama sa inyo at kung ano ang gagawin pa sa inyo. Mapalad kayo sapagkat may nangungusap sa inyo ng ganito. Totoo pala ang habilin, kaya pala niloob niyang hindi sa lahat ay patutupad ito at gagawin. Ngunit sa lahat ng mga naglilingkod ng tapat at nagnanasang maglingkod ng tapat, ito ay gagawin. Sapagkat maliwanag na nakatala sa banal na aklat, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. Hindi mo maaring paglingkuran ang dalawa. Kaya't isusuko mo ang isa. Kaya naman hindi ginawa ng Ama
na lahat ay pipiliin niya. Kundi, sa bawat pinili niya, may tagasunod sila. Sa bawat tagasunod nila, may totoo at hindi sa kanila. Sa bawat magiging makatotohanan, madarama ang pagiging matapat ng kanilang pinaglilingkuran at ng naglilingkod sa kanila. Subalit, ang hindi nakakadama, yaon nga ang nagiging talusira sa kanila, humahamak at naninira. Sapagkat kung nakadama silang tulad ng mga naging alagad ng Kristo na nagpakatotoo, hindi sana nabawasan ng 72. At yaon ang patotoo. At ang mga tagasunod, hindi mababawasan kung lahat ay totoo. Ngunit nang dahil nga hindi lahat ay tapat at totoo, sabihin ng ang ibang gusto'y pakinabang lang, at nang di makinabang, sa tulad ng pinakinabangan ng kapwa nilang gumaling ang mata, nakalakad, na walang pagdurugo, sapagkat di sila totoo, sila ang naging talusira. At yaong kunwari ay tapat sila sa Ama, tapat daw sila sa kanilang pananampalataya na sumusuri sa Kristo, umuuri sa Kristo, naghahanap ng ipaparatang at ibibintang, sapagkat ang puso nila ay hindi ganap. Wala silang pandamang totoo na mula sa Ama. At yaon ang totoo, kung hindi mo nadarama ang Ama sa puso mo, hindi mo mararamdaman ang kapwa mong tapat sa iyo. Ngunit kapag naramdaman mo ang Ama, na tapat ang kapwa mo, at ikay din tapat din, nagkakaisa kayo. Mga minamahal, paano magaganap ito sa mundo? Napakahirap maganap at di sadyang magaganap. Kaya nga may nakasaad na pananala. Sapagkat kung pantay-pantay ang sasapitin ng tao at isa lamang ang kakamtan ng tao, ang kaligtasan at paroroon lahat sa mundo, nalilisan at tutungo doon sa karyan, sana nilagay sa banal na aklat. Pag namatay kayong lahat, tutungo kayo roon. At hindi na ang katagang sasalain ang nilalang. Liligligin, hambing sa bistay, matiraang matimyas, at mapinpin ang ipa. Mga minamahal, sadya nga bang gustong maligtas ng tao? Totoo nga bang tinanggap ang Ama at Kristo? Ano't kung tinanggap, ano't kung totoo, bakit hindi mapagbago ang laman ng isip at kalooban? Bakit hindi makapanaigang tama at makatotohanan? At kung ang tao'y totoong nagbabasa ng Biblia at totoong nauunawaan ang sinasambit sa banal na aklat, maraming nagpakatotoong propeta na ang sinambit nila ay hindi ura-urada, ngayon pagdakay, sinambit ng Ama, nakita na nila. Saang salita nyo ito makukuha? Anong katagang pinagmulan ito? At saang kataga para masambit mo tao sa lupa? Sa makatwid. Ang mga salitay na pag-aaralan, gayon din ang pag-uugali. Ganon din ang gawa. Ganon din ang pananalita. Sapagkat ang lahat nga ay maaring pag-aralan. Ngunit bakit nga nagaganap kung tunay na isa ang damdamin ng tao? Binabasa mo sa Biblia, huwag kang mapag-imbot. Pinag-iimbutan mo ang kaibigan ng kapwa mo, gusto mo ikaw lamang ang mahalin. Isang bagay na pag-iimbot. Inaagaw mo ang karapatan ng kapwa mo sapagkat wala siyang kakayahan. Sa halip na tulungan mo, ididikdik mo pa kung wala siyang kakayahan at laban. Ito baga ay nasa Ama? Ang tunay na nasa Ama, dinadama mo yung kapatid. Unawa mo ang kapatid mo sa Kanya
sapagkat ang damdamin ninyo'y iisa. Kaya nga, kung nakikita mo siyang kahabag-habag, ikaw mismong katulad ng ugali niya at nakamtan mo'y isang ama, maaawa kang una sa kanya. Lalo't katulad mong alam mong nagsisikap at nagsusumikap sa pagiging marapat at dapat. Hindi mo ipamumukha sa kanya na ang kaya mo'y sadyang makakayanan mo nang dahil may kakayahan ka. Kundi, ipadadama mo sa kanya ang kahalagahan niya at pagmamahal mo sa kanya dahil wala siyang magagawa. Magkaiba kayo ng kapalaran. Kaya naman ang Kristo, dahil nais na maipadama sa mga anak ng Ama ang kalahat-lahatang katotohanan at pagmamahal, hinubad ang kapangyarihan, inalis ang katangian na tunay na Diyos at walang hanggan, nakitungo kaalinsabay ng pagtupad. Ibinaba ang lahat, inalis ang lahat, at hindi pinahalaga ang sarili, at hindi tinangi ang sarili, ilagay niyo ako sa pedestal sapagkat ako Diyos. Kaya naman, ang mga makatotohanan at tapat, hindi ilalagay sa isang mesang marangal na siya lamang ang pararangalan, paglilingkuran, at ang hamak ay sa baba lamang. Kundi ang wika nga, kung gusto mong maglingkod, ibaba mo ang iyong sarili, ikaw ang maglilingkod, hindi ikaw ang paglilingkuran. Kung magkagayon at makatotohanan ng tao, hindi ipapalagay na dapat kang sumunod sa akin sapagkat akong may kakayahan, na dapat mo akong sundin sapagkat akong magaling, na dapat kang manguna sa paglalakad, baka may kapahamakan, mauna ka muna at ako ay hindi. Hindi bagat dapat ililigtas ka ng Ama? Kaya't ikaw mismo ang susuong at mangunguna, kasunod ang mga anak ng Amang nasa niyang maligtas tulad mo. Mga minamahal, kay hirap unawain ito ng tao. At paano ito matatarok, maaabot ng tao? Kung ang damdamin nga nito ay di totoo. Subalit pakatandaan ninyo mga minamahal ko, ang tunay na nakakakilala sa kalooban ng Ama, hindi niya ipagkakaloob ang hindi kaya ng kapwa niya, kundi tutubusin mo yaong kapwa mo sa hindi niya kakayahan upang mapakita mong may kaloob kang mula sa Ama. Yaon ang ibababa mo ang sarili mo, bagamat masigit sa kanila'y kaya mo. Yaong ipakikita mo ang wala kang alam, bagamat higit sa kanila'y marunong ka. Sapagkat ang nais ng Ama, magpakababa ka. Kaya't sa ibabaw ng mundo, napapakita ang katotohanan, iba ang mayaman, subalit dito lamang sa lupa. Pantay ang lahat. Ang taglay ay katotohanan at katapatan, gagawin niya ang isang tunay na halimbawa, hindi dahil nagawa niya yon at talino niya yaon, kundi dahil talino ng Ama at kakayahan niya yon na binigay sa kanya upang ipakilala gayon nga ang Ama, totoo siya. Kaya naman, ang mga nakikipagtotoong tulad nila, hindi susunod sa tao dahil mali ang tao. Susundin ay Ama dahil Ama ang tama, at ang dapat sumunod, yaong nakikipagtotoo at tamang-tamang tutuparin nila ang totoong mula sa Ama. Mga minamahal ko, marami ang nagnanasa, ngunit ilan ang papasa. Marami ang gugusto, ngunit ilan ang tutupad.
Marami ang susunod, ngunit ilan ang makakasadsyad. Marami ang tatanggap, ngunit ilan ang tapat. Subalit, batid lahat ito ng Ama. Mayroong tao na sa kanyang kahirapan na ipagbibili ang kanyang kaluluwa, sapagkat hindi niya naisip ang panandalian ay pangmaluwat niyang dusa. Natubusan ngayon ang kanyang kailangan, natugunan ngayon ang kailangan niya, ngunit sa buong panahon ba'y matutugunan? Subalit ang Ama, kapag siyang pinaglaban, kapag siyang naging dapat sa katauhan ng sinuman, kailanmay di ka tatalikdan, sapagkat siya'y mula sa simula hanggang wakas ng tao sa lupa. Mapapalad ang nakikipagtotoo at ang tapat. Nawa mga minamahal kong kapatirang Divine Mercy, masumpungan ninyo ang katapatan na binabahagi sa inyo. Maramdaman ninyo ang katotohanan na nais ng Ama sa inyo. At mapakita nyo ang puso nyo'y totoo, ang isip nyo'y tapat sa Diyos Ama at di sa kapwa nyo lamang ito. Sapagkat anumang gawin yung pakikipagtotoo sa kapwa nyo, kung di nyo tinangatanggap ng totoo ang Ama, panandalian nyo lang magagawa yaon. Magsasawa kayo. Subalit kapag inunan yung tinanggap ang Ama, iwanan man kayo ng kapwa nyo, pagsawaan man kayo ng kapwa nyo, hindi pa rin manghihinawa kayo, sapagkat ang puso nyo'y iniba niya. Tinanggap nyo'y siya, siyang mangangalaga at maghahari sa inyo. Kaya nga, di kayo nalulumbay, di kayo malulumbay, di kayo mababagot, di kayo manghihinawa. Sa gawang mabuti, patuloy kayong magnanasa. Mga mahal, tandaan ninyo, maaari ninyong makamtan ng kagalakan sa lupa na kagalakan pa rin sa langit. Maaari ninyong pagindapatin ng Ama'y totoo sa inyo at maging totoo rin kayo. Maaari ninyong matanggap ang anumang layo ninyo at layo ng Ama. Kung nakikita ng Ama, totoo kayo, tapat sa Kanya. Ngunit at pasubali, huwag nyo naman siyang gawing isang bagay lamang na kapag kayo'y nagsawa at wala na ang kulay, lumuma na, kayo'y nawawala rin ng halaga at pinahahalagahan nyo'y nawala na rin sa inyo ng halaga, sapagkat sawa na, wala ng kwenta. Ang katotohanan ay katotohanan at ang katapat ay katapatan. Kapag itong naghari kanino man, di kayang linlangin sariling damdamin. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At yaon ang pawang katotohanan, nahahayag ang kadakilaan ng Ama sa mga buting gawa niya, sa mabubuting ginagawa niya sa pamamagitan ng mga anak niya na nagpapakabuti rin tulad niya. Nahahayag ang kanyang kadakilaan, kabutihan at karangalan sa mga anak niyang nagpapakatutot tapat. Kaya naman, nahayag ang kanyang lahat-lahat ng ginawa sa mga anak niyang naghahayag ng kanyang kabutihan at kadakilaan. At lahat ng naganap na yaon at tinupad nilang katapatan ng Ama, sila rin ang nakinabang. Isa ba kayo doon? Magalak kayo at magpuri. Tinamasa nyo man ngayon ay hirap, magtiwala kayong magtatamasa kayo ng ginhawa. Nalasap nyo man ngayon ay pait, magtiwala kayong tamis ang kapalit. Gumawa man kayo ng kabutihan ngayon sa 10 katao, balik sa inyo 100, sapagkat ganon kumilos ang Ama. 100%, hindi 10% ang pinapalit niya sa mga anak niyang totoo. Alalaumbaga. Kaya nga't kapag nagsabog ka ng isang dakot na binhi ng palay, nang magsitubot magsiuhay ito, hindi lamang isang salop ang kapalit. Sa makatwid, higit pa sa 100 ibayo
ang kaya niyang pagbungahin sa mabuting gawa mo. Binhi ba ninyo ay nakamtan mula sa Ama? Kung magkagayon, ang magiging bunga mula rin sa Kanya, sapagkat siyang magbibigay ani sa lahat ng inyong binhing mabuti. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang wika nga, kung dalubhasa ka man at memoryado mo na ang buong Biblia, ngunit ang istorya ay naisiwalat mo, ang pahayag at pag-uulat ay nakalisya, hindi ka pa rin perpekto sa pananaw ng Ama. Subalit, hindi ka man dalubhasa sa banal na libro, ngunit pinakiging dapat mong tuparin ang kalooban ng Ama. Siya ang talino mo, siya ang lakas mo, siya ang buhay mo. At siya ang pawang katotohanan, ang mithiin ninyo ay matutunan nyo siya, maramdaman nyo siya, makamtan nyo siya, higit pa kayo sa matalino at mayayaman sa mundo, sapagkat siya ang tunay na buhay ng tao. Mga minamahal, maliwanag din ang nakatala. Mag-impok kayo ng hindi kakainin ng tanga at ng hindi kakalawangin at mabubulok. Kung magkagayon at tapat na ang inyong puso, hindi nyo pahihigit ang Ama sa lahat. Paano naman nasasabing hindi siya pinahigit? Kung tunay ang damdamin ng sinuman, ang masakit sa inyo, ay di nyo magagawa sa kapwa nyo. Mga minamahal ko, ang isang nagpapakatotoo at nagpapakabuti, hindi marunong manita. Hindi kayang sabihin, ba't mo naman ako tinalikdan? Bakit mo naman ako iniwanan? Bakit mo naman ginawa yan sa akin? Inagawan mo ako. Bakit mo naman ginawa yan sa akin? Itapakan mo na ako. Dahil ba'y kayo may kaya at ako'y wala? Hindi kailanman magsasambit ng ganito. Ngunit ang Amang nakatunghay sa lahat ng dako, batid ang anak niyang totoo at tapat sa Kanya. Sapagkat kung totoo ka sa Ama, hindi mo gagawin ang di maganda kanino man. Sapagkat ang pangit ay pinagaganda mo upang lalo pang gumanda sa pananaw mo. Yaon ang Ama, ang pangit na ugali ng tao, pinagaganda niya upang sa bawat pagtitig niya, masyahan nga siya. Ngunit paanong gaganda ito kung lisya ka sa Kanya at lumalayo ka? Kaya't tuparin ang Kanya at tutuparin niya ang sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, alalaumbaga. Mabigkas mo man ng dire-diretso ang banal na salita sa libro, ngunit kung hindi ka akma ang mga salita, abang huhusgat hahatol sa taong naglilisya ng katotohanan. Ang pawang katotohanan ay katotohanan, at ang lisya ay lisya. Kaya't ang tama at marapat, ang banal na espiritu, siyang maglapat sa tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't marami ang nagmamagaling na tao dahil sa natutong salitang banal sa libro. Ngunit sa amay di may pagmamagaling ito, susuriin ka sa gawa mo, hindi lamang sa salita, maging sa kaibuturan ng kaloob-looban ng puso mo. At siyaon ang Ama, lumilirip, tumatarok, hindi sa salita, kundi sa kaloob-looban. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Nang dahil po, pagkatapos ng gawain, pagkakain, pagkatapos namin nag-usap ni Mother, ako po ay nahiga at nakinig ng mensahe kanina. Sabi ko, Panginoon, naririnig ko na po silang nananalangin, subalit gusto ko pong matapos na namnamin ang mensahe niyo po kanina dahil wala akong alam kahit isang kataga.
Ngunit sino po ang maniniwala sa akin na sa oras ding ito'y wala ring akong alam na isamang kataga dito sa mga iniulat mula kanina. Sa makatwid, habang pinakikinggan ko po ito, parang ang puso ko ay nag-uumapaw sa galak, ngunit may pasalamat at may hiya sa Ama. Nang sabi ko, Ama, nagpapasalamat ako at binigyan mo akong karapatang magbigkas ng mga salita mo. Ngunit nahihiya ako sa iyo kung di ko matutupad ito. Kaya tulungan mo akong maganap ang tuparin ko at huwag pinagmulan ako ng salita, ngunit di ko kayang gawin sa sarili ko. Kaya mapakahirap po ng isang mangangaral, sapagkat dinadaya mo ang sarili mo kung ikaw mismo ay di mo kayang tuparin. Kaya naman, kapag dumarating sa akin ang mga pinagdaraanan ko, kung bakit ito'y nakakayanan, nang dahil doon sa salita ng Ama na aking natutunan, magtiwala ka anak, kasama mo ko. Manalig ka anak, ako'y buhay sa iyo. Sapagkat nabubuhay ang mga aral at salita ko kung sinasabuhay ng mga tao. Kaya't isabuhay mo ang pananampalataya mo'y tupding tapat sa akin at isasadyad kita. Kaya naman, sa lahat ng aking pinagdaanan, wala akong naging kaulayaw sa bawat araw, oras, segundo man at gabi, kundi ang banal na Espiritu, at hindi ko kailangang magsasambit, magkukwento kahit kanino. Bagkos, ang pinagkukwentuhan ko yung Diyos. Ang pinagbabahaginan ko'y siya, sapagkat hindi ko sinapit ang ganitong buhay at di ko nakamtan ang ganitong kalalagayan, kundi ako naglingkod sa Kanya. Sa kabila man ng mga pinagdaraanan kong sa palagay ko bilang tao di ko kaya, ngunit sa patnubay ng Ama'y nakakaya ko. Dahil binibigyan niya ako ng kapayapaan ng isipan, ng tunay na kagalakan at tapang. Kaya naman, sa bawat araw, nag-uumalab ang puso ko sa paglilingkod. Nagnanasa ang katawan kong makapaglingkod. Nagsusumigaw ang isip kong gawin ko ito, sapagkat alam ko, ang bawat ginagawa ko, Ama ang nakababatid. Bawat sinabi ko, Ama ang nakarinig. At natatakot akong humarap sa Kanya, kahit ribulto lang kinukwento ng tao, kung tunay na nagsalita ako ngayon sa inyo ng ganito, pagtalikod ko'y hindi ko ginagawa ang katapatan na pinagsusumigaw. Mga minamahal, kapag gumawa kayo ng tapat at totoo, huwag nyo nang isipin kung ano sasabihin ng kapwa nyo. Kundi ang hintayin nyo ang ganti ng Ama sa inyo. Ano man ang ginanti ng kapwa nyo, ang Ama nang bahala. Ito ang maging katwiran ninyo, iyamang nakikipagtotoo kayo sa Ama. At patototohanan niya sa inyo kung wala kayong ginawa na hindi tama't mabuti sa inyong kapwa, para gamitin nyo lamang sila para sa ikabuunlad at ikabubuti ng sarili nyo. Ang Ama, kapanalig ninyo, kaantabay kayo, kasama nyo siya sa bawat araw, isasadyad kayo. Tandaan ninyo, sa mga may puhunan, nagmumultiply ang kanilang kinikita, kaya lamang umuunlad. Subalit sa isang mahirap na nagpapakahirap at nagpapakatotoo, kapag nakita niya ang tinubo at naging puhunan niya ay bumalik, masaya ang puso niya. Tandaan ninyo, mga anak na minamahal ko, hindi sa yaman ng kagalakan, kundi sa pagiging totoo. Sapagkat kapag tinamasa ninyo ang tunay na galak sa puso nyo,
Kahit bagang kinakain nyo'y ilang piraso lamang isda at salo-salo pa kayo, masasaya kayong nasa dulangan. Subalit, gaano man karami kayong kinakain at tinatapon lamang na hinihimay ninyo sa pinggan, sapagkat kaya-kaya nyong gawin na bilhin. Nakita yan ng Ama na maraming nagugutom, ngunit mas pinakain mo pa ang pinggan mong iniwanan na ipagkain. Diyan niya nakikita kung gaano mo kamahal ang kapwa mo. Diyan niya nasusuri kung totoo ka sa Kanya. Kaya't ang tapat at makatotohanan, hindi ka ngayon hahatulan, hindi ka ngayon gagantimpala ng labis at higit, kundi may hinihintay ka pa. At ikaw namang masama na hindi mo alam, nakalulusot ka at nakasusunod ka sa tuntunin ng sarili mo, ngunit di mo alam, isang araw doon ka hahatulan ng nararapat at kalapat ng iyong mga ginawang kasamaan. Mamili kayo ngayon. Ano ang kasalanan? Parusa ang kakamtan. Ano ang kabutihan? Gantimpalang mainam. May sentido kumun kayo, mga anak na turingan. Batid nyo ang tama't mali. Pumili ang sarili nyo. Gawin nyo ang tumpak. Kayo rin matatama sa inyong buhay. Mga minamahal ko, katotohanan ang tinuturan ko, kaya nga't sa larangan ng kabanalan, hindi laksang bilang ang paroroon, hindi laksang bilang ang makakapiling, sapagkat di sa laksang bilang paparo ng Ama, kundi sa mga tapat ang mga puso nila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, malubos ang galak nyo, tapat na puso'y kamti ninyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang kayo ay naririto, tantuin ninyong ganap mga tinuran ko. Yamang kayo'y tuwirang minamahal ko, magtanto at magbulay, ganap niyong pagnilayan, yaong aking iniluwan. Di ganang taong gagawin ito, ngunit pasalamat kayo kung bilang tao kayo na nagagawa nyo, layo ng Ama sa inyo. Maliwanag ang katotohanan, espiritu niya'y taglay. At kayong lahat ay magbulay-bulay, hanapin sa kalooban, damhin niyong lubusan. Ano bagang nasa ng Ama sa inyo? Di bagat ang siya'y masyahan sa inyo habang minamasdan na nagpapakabuti, habang tinititigan na nagpapakasama, saklap ng isip, taglay ng tao, hindi niya mawari kanyang damdamin. Kaya't saan siya tapat mananahan, sa mabuti baga o masamang anak niya? Magnilay, magbulay kayo mga mahal, magtanto kayo sa mga tinuran ko. Tao, magnilay, magbulay kayong ganap, yamang kayo ay tumanggap, mapagsuri nyo at suriin nyo ito. Mga katotohanang kapma sa mabuti, wag lamang ang masama, siyang inyong nasahin. Suriit pagmasdan, kundi sarili nyo, upang masuri nyo rin kung anong mali nyo. Tao, mahal ko kayo, kay totoo ng dulot ko. Tapat lahat ako sa inyo, nasa ko'y gawin ang marapat sa tao.
tao, kung may nawala man, sa mabuti naman na kaparaanan, ginawa nyo ang kabutihan, manalig at magbata, daratal din ang araw, higit pa sa nawala, ibibigay ng Ama sa inyo, tulad lamang ng halaman, ngayoy walang bunga, sa makalaway mayroon na, at ang marami naman, maring mga lagas, ngunit pagsibol niya, mayroon ng kapalit ito. Kaya't naisin niyong sa tuwi na Ama ang manguna sa inyo, patuloy kayong mamumunga. Tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, bawat araw ay nasa inyong, wag lamang kasiyahan, na pang sanlibutan ang kamtin nyo at mata mo, kundi kasiyahan nang Ama'y nasa inyo, na madulutan siya ng galak na totoo, nang masyahan naman siyang gawad sa inyo ang ganti niya na higit sa ginawa nyo upang patotohanan. Buhay sa buhay nyo, tao, tandaan ninyo ang agos ng tubig. Di batid nyo kung sang dako paroroon ito, kapag nakita nyo, dumadaloy sila sa sibol at burol. Maliban lamang ang pinagmamasdan nyo, subalit kung saan dako tutungo, at ang pinagmulan di nyo man nakita, tubig na nadalaytay ay nakamtan ninyo. Kapag kinuha, hinawakan nyo't, ininom nyo't, ginamit nyo, patutoong pakinabang ay nakamtan nyo na. Di nyo man makuha ang katotohanan. Paano pinagmulan? Paano ang ginawa? Bakit nasilayan? Gayon din ang Ama, kapag sumainyo siya, di nyo nababati, may ginagawa siya. O tao, mahal ko kayo, mahal na mahal ko, kung bakit patuloy ang pagtupad at sa iba't ibang paraan sa inyo'y nagbibigay ng mga kaparaanan. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Ano baga ang ibig kong ituran? Kapag kayo'y namasyal nakatungo sa isang burol at dalampasigan, masisilayan nyo ang dumadaloy na tubig, subalit kailan may di nyo maarok at mababatid kung paano ito ginawa ng Ama. Gayon din naman ang buhay ninyo. Nasa inyo na ang buhay na nakamtan nyo, ngunit di nyo batid ang kasusuungan nyo, kaya't hanapin nyo siya at damhin sa tuwi na iparoroon niya kayo sa tamang landas niya. Tao, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Yamang nasambit ko na, o aking Ama ang para sa kanila, na yaon ay yung nasang ituran at ihayag ko. Gawin mo ang marapat at karapat dapat na sa kanila'y makapagpapagalak sa iyong mga anak na ika'y tinanggap. At patawarin mo ang patuloy na sa iyo'y di makatanggap, makakilalang ganap at makatalikod sa sarili't kagustuhan bilang katauhan. Sapagkat ang wika mo nga, ang lahat ay batid mo, lahat ay saksi ka, kaya't ang matapat sa iyo, Ama, aliwin mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hay buhay!
Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, ng panahon ng Kristo, ang lahat ng ginawa niyang ang lalaking patay ang isang kamay, ang 12 apostol kung paano niya pinili, at kung papaano ang pagkilos ni Beelzebul sa kanyang katauhan at sa mga taong inaalipin, pinasilay niyang lahat ito kung paano niya tuparin. Ngunit hindi nakita ng tao kung sinong tagatupad. Siya'y gumaganap lamang bilang tao, ngunit ang nakapaloob sa kanyang sarili ay di saksi ng mata ng sinuman. Gayon din sa oras na ito, nakikita ng mata niyo'y tao, ngunit ang saksi ay Ama kung paano kumikilos, bibig ni Constancia. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ay, salamat po, Ama. Habang pinapalagay ng kapwa mo na ikay mali at silang tama, magpakatotoo ka pa at lalo mo pang gawin ang katapatan. Huwag kang magdamdam at huwag mong isipin bakit sila'y gayon. Sadyang ganyan ang tao. Ang isipin mo, kung nadarama nila ang sarili mo, hindi nila gagawin ito sa'yo. At kung kilalang-kilala nila ang Ama, di ka sasaktan ng damdamin. Sa makatwid, ang nananakit ng damdamin ay di totoo sa Ama. Ang nakasasakit sa kapwa niya ay demonyo nagahari sa kanya. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung hindi siya buhay at tapat, wala nang maglilingkod. Paano napapatotohanan ang buhay at tapat ang Diyos? Yaong sa kabila ng pagsusumikap mo, may hirap ang loob mo para sa kapwa mo kung paano mo sila itatawid, ngunit di nila makita, masaya ka pa rin. Bakit? Sapagkat ang nagpapasaya sa iyo'y Ama. Sa kabila ng ginagawa mo, hindi makita ng kapwa mo, ngunit huwag kang mabahala at malumbay. May matang nakakakita sa iyo, yaw na iyang Ama. Kaya, ang lahat ng ginagawa mong totoo sa puso mo, ipagpatuloy mo. Ngunit alamin mo ang lahat ng ginagawa mo, baka napipigalang ng puso mo ay kunwari totoo ka't hindi pala. Ngunit ang Ama, alam niyang totoo ka't hindi. Kaya damhin mo, kapag nadama mong siya nga, sapagkat ang bawat ginagawa mo ay walang kapinsalaan sa kapwa mo, ikaw ang pinipinsala, totoo ka, anak niya. Alam kong magagawa ang Ama. At pakatandaan ninyo, hindi lahat ng nagaganap sa inyo ay kalooban ng Ama. Ngunit, kapag siya ang may kalooban, hindi kayo makatututol. Kapag ang nasa inyo'y mabuti, ngunit ang naganap sa inyo'y di mabuti, huwag pa rin kayong mabahala at matakot. Sapagkat ang mabuting ninanasa nyo, ang Ama ang magpapabuti. Gayunpaman at hindi nyo gusto ang nagaganap sa buhay nyo. Halimbawa, nagpakasipag kayo, nagpakatotoo kayo, nag-alaga kayo ng hayop, may namamatay sa mga hayop nyo. Patotoo lamang na anumang gawin mong pagsusumakit at pagsusumikap, ang may buhay ay may buhay. Ngayon, kung nagtitiwala ka sa Ama'y patuloy mong pagsumikapan, ang kasipagan mo't katapatan ay huwag mong iwanan. Manalig ka. Kung may namatay, may muling mabubuhay. Alam kong may magagawa, kaya't ang nagpapakabuti at mabuti nagawa. Pagkat ang nawala, higit ang binalik. Alam kong may magagawa ang Ama. Magagawa.
Ama, pagkat winig niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa'yo. Mayroon ka, Ama, lang ang Ama, lagi niyo pong tatandaan ang awiting iyan. Alam kong may ang Ama. Bilang tao, mahirap itong paniwalaan. Ngunit kailangan niyong pagtiwalaan. Sapagkat, kung di niyo paniniwalaan, anong patutuong nananalig kayo sa Ama? Alam kong naghihintay ang Ama. Upang maganap ang paghihintay niya'y huwag magsawa. Gawin niyong lumapit, magdumali na kayo. Sapagkat kung paano siya'y may hinihintay sa inyong mga anak niya at may nakalaan siya, tinatanggap ito ng mga anak niyang lumalapit sa Kanya. Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Kailan may di kayang bigkasin at iulat ng sinuman. Ngunit at pasubali ko sa inyong lahat, gawin niyong tapat, gawin niyong dapat. Ang Amang sa inyo'y kaakibat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mahirap ang magtiwala. Mahirap ang maniwala. Sapagkat kung ang isip mo'y talusira at puso mo'y may batik ng sama, sadyang di mo ito magagawa, tao dito sa lupa. Subalit, kung ang hinahanap mo'y matwid at tamang landas ng Ama ang iyong kakamtin, walang hindi ka makakamtan sa galak niyang sa iyo'y alay. Sapagkat di ka binuhay sa buong panahon sa lupa, na patuloy kang luluha. Kundi kung may luha man, ito'y inaampat at nawawala, at hindi ka niya bubuhayin para patuloy kang pasakitan, kundi patuloy mo siyang pasalamat at papurihan, at kung ano ang ginagawa mo sa Kanya araw-araw, siyang gaganting di mo alam. Hindi ka niya binuhay para ikay magpakasakit, kundi kay magpakatapat. Kung paano mo ito ginagawa sa Kanya at ginagawad, siyang tapat sa lahat, sa iyo ang maglalaga. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, ganang katalinuhang tao'y di matutupad mawiwika ito, ngunit ganang di nyo nasilayan, nawika ko sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Salamat sa iyo, Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Nako, sadya nga po. Ano po ang ating panlaban? Puro panalangin. Totoong totoo po. Panalangin, wag katamaran. Ang hirap sa tao, may hinihiling, ay panalangin mo na lang ako, wala ako ekang oras, sinaantok na eka ako. O kaya naman, tara eka, magsakripisyo ka muna. Ano ba eka ang sakripisyo pa? Nagdasal na eka ako. Ano kaya ang dinasal? Alam niyo po, hindi naman kailangan napakahaba ng panalangin mo. Kung ano yung hinihiling mo ngayon maghapon, yun ang muna dilog mo. Kung may hinihiling ka pa ng
pang ilang panahon, sabihin mo. Pero wag mo namang ulit-ulitin, kulitin ang ama. Ngayon, kung hindi pa binibigay yung hinihiling mo, maaari mo siyang kulitin. Kaya lamang, wag kang galit sa kanya. Amen. Buhay ba ang ama? Mami na mahal, sumainyo ang kapayapaan, paghariang malubos ang kagalakan ng mga anak niyang may katapatan. Yun ang mararamdaman sapagkat puso mo'y nag-umapaw sa kagalakan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay nagliwanag, sumainyo ang kapayapaan. Matalino ka o magagawa mong maging matalino? Kung anong gusto mong pag-aralan kapag matalino ka. Ngunit ang tanong, ang talino mo ba'y mula sa Ama? At siya bang nagbahagi ng talino mo? Tandaan ninyo, si talinong Satanas, iba ang gawad niya. Tandaan ninyo, kapag ang tao ay iba ang talino, ano ba ang talinong galing sa Ama? Huwag kang mapagmalabis. Huwag kang mapag-imbot. Huwag kang walang kakontentuhan sa buhay. At walang kang alam kundi kahidhidan. Ano po yung tinatawag na hidhid? Walang kontento kahit anong nasa kanya. Kulang pa rin ito. May mga tao na sasabihin nila ay ganito. Kaya ako nagsusumika para may maipamahagi ako. Nasaan ang pinamamahagi? Kwentahin mo nga. Sabi ng ama, huwag mo na sinasabi yun, anak. Tama po ba? Manapa, sabihin mo na lang, Panginoon, turuan mo ako kung paano ang gagawin ko. Subalit huwag mo sabihin, pangalandakan, ganito ginawa mo. Mga minamahal, si Kunching di nyo paniniwala at magagalit kayo. Kung hindi lubos ang puso nyo at hindi tanggap ang totoo. Subalit kapag pinagtanto't pinagnilayan nyo, kayo rin makikinabang na totoo. Sapagkat si Kunching, anong bagay bang mayroon siya sa inyo? At ano baga ang pakialam bilang tao? Lalo't ano baga ang magagawa niya at masasaktan pa kayo sa sasabihin niya? Hindi niya sasabihin ito at sasambitin sapagkat baka magalit kayo sa kanya. Ngunit at pasubali, kapag ikay nasa totoo at tinanggap mong tinuran ko, palalayain ka sa di tamang pag-ugali mo at gagawin ng Ama, tumpak, tama, marapat, dapat, kaya ikaw rin ang magagalak. Mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Achukaramanaya. Haleya karamaya. Nekkarameneyahanam. Ay, Diyos ko, sino nga bang baliw sa mundong ito? Buhay ba ang Diyos? Sabi ko po, Diyos ko at Ama ko, buhay ko man ay ganito. Nadarama ko ay masiglat, masaya ako. Baliw man ako sa pananaw ng iba. Ang sabi naman ng Ama, huwag mong alalahanin ang nagsasabing baliw ka. Ang hanapin mo, ang binibigay ko sa iyo at harapin mo sila. Buhay ba ang Ama? Diyos ko, ano mang ginagawa ko, sa iba ay di totoo. Ngunit tanging ikaw nakababatid kung ano nga ako. Huwag mong hanapin ang magsasabing totoo ka, kundi ang hanapin mo'y ako na nakikipagtotoo sa iyo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, makipagtotoo tayo sa Diyos at wag po kayo magagalit sa akin, hindi ko kayo po inaaralan. Ako'y hindi nangangaral dahil wala akong ipangangaral at wala akong karunungang pangangaral, kundi ang sa akin lamang, ako'y tumatamilima lang. Buhay po ba ang Diyos? Pagtalimay gawin, sundin ang Ama, ikay kanyang pakikinggan. Magandang maga po sa gabing ito. Ay, ba't ganyan ang boses? Diyos ko, tama ko, hindi ko rin alam. Kaya kung kayo'y nagagalit sa boses ko, hilingin po ninyo sa Ama, baguhin niya ito. Ngunit, alam niyo po, ilang beses ko nang tinanong yan, pag nakikinig ako ng mensahe, Diyos ko, Ama ko, baka akala nila, galit ako. Yung baka mo'y alisin mo, sapagkat hindi baka ang salita ko, kundi pakinggan mo ang aral ko,
bahalang magalit sa iyo, ngunit ako ang bahala sa kanila. Ay, malakas na loob ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sige nga po, kahirap kayang pag-aralan yan, ano? Tama po ba? Pagpalaing ka. Tama po ba? Totoo po yan? Para lamang pagsusulit siya? Di mo alam kung papasa ka. Ngunit kapag sigurado ka sa answer, talagang napag-aralan mo yon, sigurado mong pasado ka. Paano kung nanloko yung machine? Hindi pala manual ang ginamit, kundi machine. May laban ka ba? Kapag sinabi sa board exam, bagsak ka, sinigurado mong pasado ka eh. Tama ba ga? Ngunit sa Ama, pakatandaan ninyo, walang daya siya. Kapag totoo ginagawa nyo, sigurado pasado kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Si Apo Kunching ha? Subalit noon, manual, check, check, check. Iba, hindi na manual. Masina. Sapagkat nakarating na ako doon kung paano inaalaga ang ganyan lang yan. Paano? Nung lumabas sa'yo, rejected. Buhay ka ba? Sa pananampalataya mo. Kung dinaya ka, manalig ka, ang Ama, tanggulan mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ano ngayon ang ibig kong ituran? Ano man ang panlilinlang sa inyo ng kapwa nyo, di pa rin kayo dapat mabahala at malungkot magalit. Sapagkat mayroong Amang tapat at totoo, sa Kanya kayo sumandig at lumapit. Ngayon, ano man ang ginagawa ng kapwa nyo, sa palagay nila'y totoo at ikaw ang mali, huwag ka pa ring manghinawa at huwag malungkot. Dili kaya ay huwag mabagot. Dahil kung alam mo ang totoo, alam mo ang tama, saan ka ba tutungo? Sa alam mo ng sinasabi ng kapwa mo o sa alam mo ang sinasabi ng Ama sa'yo? Mag-ilay, magbulay, magtanto na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang tao, pwedeng sabihin sa iyo kung ano-ano. At pwedeng ipahatid sa kapwa-tao at makarating sa iyo. Subalit ang Ama, ang pahatid niya ay mabuting balita. Kaya kung siya pakikinggan mo, pati isip mo't diwa ay bubuti. Buhay ba ang Ama? Pakatandaan ninyo, hindi lahat ng binabalita ay totoo. Ngunit ang mabuting balita ng Ama ay totoo at tapat. Kaya kapag sa Kanya ka tumanggap at sa Kanya ka nananahan, tandaan ninyo tao, walang di matatama. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung paano sumisikat ang araw at lumulubog, ganyan din ang kasikatan ng tao. Subalit ang pagsikat ng liwanag ng Ama ay di mamamatay, at ang Kanyang kapangyarihan ay di mapaparang. Kaya't huwag mamagaling at huwag maging manahan sa Kanyang yaman, sa talino ang sinuman, sapagkat walang totoong ari ang tao sa mundong ito. Lahat ay pahiram. Madali at maraming kaparaanan ng Ama. Kung lililangin mo siya at dinadaya mo lamang, madali niyang alisin anuman ang isayo. Ngunit, magpakatotoo ka, kahit isang pera lang ang nasa iyo, magiging masaya ka. Maging ganap ka, kahit singkumbinging di marinig ng tenga mo, napapakalatsing ang puso mo sa galak tao. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, saan nagmulang talinong sinambit ko, magnilay at magbulay, taong may pandinig, kayo'y nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Pakatandaan ninyo, ang isang mabuting pastol, hinahanap ang pastulang mainam sa kanyang mga pinapastulan.
Kaya naman ang nanginginain at di masibang nilalang, makakatikim sa mainam. Pakatanda ninyo, sapagkat di malalason sa alay ng tunay na pastol, kundi masisya at magagalak, matamis ang nanamnam. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang taong di totoo kahit kanino'y nakatawa ito, kunwari ay kaakit-akit ang ugali nito. Ngunit ang tapat at totoo, di lahat sa sandali tawa ng tawa ito. Sapagkat bawat kausap nililimit, tinatantot, inaarok, at ang naabot niyang tapat sa kanya, nagagalak puso niya. Gayon din ang Ama, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, yamang muli na isiwalat mo ang marapat sa kanila, tinanggap ng tapat ang puso, at ang isip ay malinis na tinanggap salita mo, pagkat tao'y tao, kaiba ka. Kaya't ang wika mo, magnilay at magbulay sila, kaya't ang nakadamay naging galak ang tinanggap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay. Buhay bang? Tapat po bang Diyos? Totoo po bang Diyos? Minsan nagtanong ako sa Panginoon, Ama, bakit po ba ako'y ayaw nilang, yung iba'y ayaw, ba't ka gugustuhin ka, anak? Nasasakitan ng damdamin nila sa sinasabi ko sa bibig. Kasi kay, di matatanggap ng lahat ng tao yun. Yun kang palagay nila'y magaling at matatalino sila, magaling mangusap. Sa kanila'y tama sila. Tandaan mo, anak, pagka kinang-kinang man ng isang alahas at kulay ginto ang masisilayan ng mata, kapag sinuri mo yan, alamang puro. Gayon din ako. Kahit lahat kayo'y mangangaral at pinakikinggan ko, magagaling man ang nagsabi, alam ko ang totoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ngunit, ipayapa mo't itahimik ang bibig mo. Magmasid ka lamang at makinig sa tao. Ngunit huwag kang tutulad sa mga taong bibigay buka ng buka at paratang panghusgay ginagawa sa kapwa-tao. Gawin mo ang sakin, tupdin mo ang sakin, at tutuparin ko ang para sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Yamang nasambit mo ang totoo't marapat, Ama ko. Di man nasilayan ng nagturan, nakadamang sa iyo. Di man mahawakan ang iyong kamay, sa puso nila'y napaloob na ito, at nadamang tuwiran hanggang kaloob-looban. O kay buti mo, o kay buti mo, kay dakila't kay waga mo, na di kayang liripin at matanto, nang di tapat sa'yo. O Ama, buksan mo, pangunawa ng mga anak mo, ipadama mong ganap kung sino at ano ka, nang makilala ka, nang naghahanap sa'yo. Masumpungan nila ang dapat na ginagawa mo, at gagawin mo pa sa kanilang bilang tao.
yamang sila'y minamahal mo, maramdamang wagas ang tapat mong pagmamahal, at di kailanman tulad ng bulang napaparang. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Eh de, kayo po ipaghigaan nyo niyan eh. Wow. Ano po? Mabuti po kayo. Eh ako po, pag ginising ako sa alanganing oras eh. At kailangang itala ko yun para yung mga gising sa oras na yun eh, nakakabasa eh. Walang tutol, ngunit masaya. Kaya gawin nyo pong walang tutol ang paanyaya ng Ama sa inyo nang maging masaya rin kayong tulad ng aking puso. Dahil wala akong pera, sobra-sobra sa bulsa, ngunit ang pananampalataya ko'y sumosobra. Sabi ng tao, baka lumagpas ka, di bali na maaabot ko naman ang kasulok-sulukang kaharian mo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, patnubayan. Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Tandaan ninyo, Ama ang lakas, Ama ang ligaya, Ama ang liwanag, Ama ang buhay, Ama ang lahat ng kabutihan at kabanalan, sa pangalan ng Jesucristo, sa patnubay ng Espiritu Santo. Magmahalan tayo. Tayo na po!